Natatandaan ba si Jen Claro Balanay? Oo. Sino ba siya? Memorable si Jen sa akin kasi isa siyang magsasaka. Siya yata yung misis na magsasaka. O siya mismo yung magsasaka. Koprahan, nagkokopra sila. Inspiring yung story niya kasi talagang pinilit niyang matuto at maging isang investor din. Bakit i-feature na naman natin si Jen? Kasi kinamusta ko siya. Suki na natin si Jen. Kinamusta ko siya recently. Tinatanong ko kung naitutuloy ba niya yung kanyang investment. Okay. Dahil sa hirap ng buhay, sa mga challenges. So, ang idea natin dito, titingnan natin kung kumikita ba yung investment niya o hindi. At kung kumikita, magkano ang kita. Kung hindi, magkano ang lugi. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hello! Hi! Kamusta na po kayong lahat muli? Ito po na naman si Mimi. Jarvis? Sa isa na namang episode ng Retronaryo. Ano ba yan? Nakalimutan mo na yung title ng podcast natin, ng show natin. So, natatandaan ba si Jen Claro Balanay? Oo. Sino ba siya? Memorable si Jen sa akin kasi isa siyang magsasaka. Siya yata yung misis na magsasaka. O siya mismo yung magsasaka. Koprahan, nagkokopra sila. Inspiring yung story niya kasi talagang pinilit niyang matuto at maging isang investor din. So, feature natin siya sa episode 79 na ang title ay Magsasaka, Stock Investor na, The Jen Claro Balanay Story Part 1. And then, sa sumunod na episode, kinontinue natin, ang pinag-usapan naman natin, yung kanyang investment portfolio. So, nag-invest siya sa Apple, sa Facebook or Meta, siya ang pumili ng mga yon? Hindi. Denied natin siya? Ang bilhin niya ay isang UITF na nagtatrack ng mga companies na to. Okay. So, bakit ito tatanungin naman ng mga subscribers natin, ng mga followers natin? Bakit i-feature na naman natin si Jen? Kasi kinamusta ko siya. Suki na natin si Jen. Kinamusta ko siya recently. Tinatanong ko kung naitutuloy ba niya yung kanyang investment. Okay. Dahil sa hirap ng buhay, sa mga challenges. So, ang idea natin dito, titingnan natin kung kumikita ba yung investment niya o hindi. At kung kumikita, magkano ang kita. Kung hindi, magkano ang lugi. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Tsaka, ang isa pang reason, bukod sa kinumusta mo yung investment niya at yung mismo portfolio niya, dun sa mga, again, bago pa lang sa channel natin, na maaring hindi siguro ito naabutan, yan po ang beauty ng ginagawa natin sa Retronaryo. Hindi laging theoretical. Minsan may mga real-life stories tayo showcase. So, ang title natin ngayon ay Magsasakang International Investor. An update of Jen Claro Balanay's investment portfolio. Wow. Okay, so disclaimer muna tayo. Okay, as usual, ang information po na pinoprovide namin dito ay in general in nature and does not constitute financial advice. And kung meron po kayong mga specific needs, please consult your qualified financial advisor. Ngayon, para doon sa ating mga listeners, kung meron sila naririnig ng mga sound, huwag na nilang pansinin kasi wala namang construction dito. Yung baby boy natin ang nag-iingay. I-recap muna natin. So, Jen started investing in Atram Global Technology Feeder Fund via GCash. So, nag-i-invest siya via GCash. So, baka hindi pa alam ng iba na pwede kayo mag-invest using GCash. So, nagsimula siya ng June 30, 2023. So, almost 2 years ago. Kasi na ngayon, May. So, isang makalahatat o 1 week na lang. 2 years na siya. So, ito yung summary noong pinag-usapan natin to, yung feature natin siya. So, during that time, nung August 14, 2024, 1 year old pa lang yung portfolio niya, kumikita na to ng 24% compound annual growth rate. So, ang total investment niya noon ay 27,000 at ang value na noon, nung time na yon ay naging 30,000. So, kumita siya ng 3,400. So, ngayon kakamustahin natin, ano na bang nangyari? So, ang strategy na ginagawa natin dito ay cost averaging. So, ibig sabihin, bili lang ng bili. Yung consistent ka sa yung pag-i-invest. Whether or not, mataas, bumaba, ako ano nangyayari sa paligid. Basta ikaw committed ka dun sa strategy na yun. Gusto ko talagang malaman kung ano nangyari. Kasi ito yung time na yung tariff war na biglang bumagsak. So, baka sabi ko, baka natakot si Jen, baka ayaw nang mag-invest ulit o ayaw niya dagdagan yung investment niya. Pero yung tinanong siya, tinutuloy niya talaga. Okay. So, cost averaging strategy
strategy, tsaka buy and hold. Hindi siya magbebenta. Kahit natatakot siya. So, ang idea dito, ito ay para sa kanyang retirement. So far, nasusunod naman niya to, no? Ang idea din is every year, mag-i-increase siya ng investment niya by 3%. Pag-usapan muna natin, i-review natin, recap natin. Ano ba itong Atram Global Technology? Sige, ikaw muna mag-review sa kanila. Medyo babalikan kita. Okay, wait lang po. Ano ba itong Global Technology Feeder Fund? So, ito ay isang UITF. Ang ibig sabihin na Unit Investment Trust Fund na minamanage ng Atram Trust Corporation. Ito yung kanyang fact sheet. Itong target fund o yung fund na kanyang tinatrack ay yung Fidelity Global Technology Fund. Lahat talaga ng companies na involved dito ay yung mga technology companies like Microsoft, Tesla, Google, Facebook, or Meta. So, yan yung mga companies kung saan siya naka-invest. At mapapansin din natin na medyo malaki ang fee na inaano ng Atram, nasa more than 1%. Normally kasi yung mga gaya, Vanguard o Fidelity, less than 1% lang yan. Para kanino ba itong investment fund na to, itong Atram Global Technology Feeder Fund? Ito ay para sa mga... Doon sa mga tao na merong aggressive risk appetite. Ano ibig sabihin nun? Yung hindi sila takot sa mga mas risky or mas volatile na mga funds. So, ibig sabihin, kasi yung mga risk averse, yung ayaw ng risk. Yung maliliit lang ang movement. Halimbawa, gusto lang nila sa savings account o sa bonds kasi hindi masyadong malaki ang movement ng price. Pero itong global technology kasi medyo aggressive to. Kung gumalaw to, medyo malaki ang galaw. Baka kailangan balikan nila yung episode natin na di-describe natin yung ang risk averse, risk appetite. Pero in the long run, pataas ang nito, ang stock price. Okay. Yung komportable daw sa volatility at yung risk niya. Okay, na medyo mataas ang risk. Pero ang habol niya ay yung long term yung long term gain. So seeking to invest on global equity. Okay, ano ba yung global equity? Wala sa Pilipinas, kahit nasa Pilipinas ka. Ibig sabihin hindi ka nag-invest sa Pilipinas. So, market sa ibang bansa. Okay, yun ang ibig sabihin global. So, ito yung graph ng fund na tinatrack niya. So, kung mapapansin natin, talagang pataas. Pero ang tanong, mas kinapataas yan, gaano kataas yung taas niya? Yung rate of increase niya, no? So, kung mapapansin nyo, ito yung performance ng funds niya, 1 month, 3 months, 6 months, 1 year. So, ang titingnan talaga natin dito yung matagal na panahon, ano? So, kung mapapansin natin, yung fund, ito yung mismo yung UITF. Yung target nga o yung benchmark, ito yung kanyang ini-aim na magaya. Okay? So, kung mapapansin natin yung fund, medyo may konting difference na 2% doon sa target niya na 46. So, yung fund niya is 44. Kaya ganun yan. Kaya may 2% na difference kasi nagbabayad nga tayo ng fee. Okay? So, hindi mo pwedeng sabihin na 100% mamatch niya. Bumababa ang performance ng isang fund kung dahil sa mga fees na binabayaran. So, kung medyo malaki ang fee, ibig sabihin yung fund na yan medyo lalayo ng konti doon sa kanyang benchmark o sa target. Pero titingnan natin 3 years, 44%. Okay ba yung 44% in 3 years? Ako kasi, hindi ko dyan binabase. Binabase ko yan sa compound annual growth rate. Gaano kabilis ang taas niya every year. So, ito ngayon yung compound annual growth rate ng Atram. So, nagsimula itong fund na to noong 2018. Ang presyo niya is 100 pesos per share. So, ngayon, noong May 21, 2025, naging 342. So, 3 times. So, sa 7-year period, siya ay merong compound annual growth rate na 19%. Every single year, nagko-compound siya ng 19%. So, medyo malaki yan. So, ang tanong, ganyan din ba yung performance nung fund ni kailangan pagtabihin mo. Makikita natin. Kasi ito 7 years. Kasi yung kay Jen ay 2 years pa lang. So, napataon siguro si Jen sa medyo bull market. Titingnan natin kung anong performance niya. No? Ito yung top 10 kung saan naka-invest yung pera na yun. No? So, ito, hindi ko alam, kilala niyo yung TSM. Ito ay isang mga technology company na nagpo-produce ng mga chips na ginagamit ng Microsoft, ng Apple, at ng iba pang mga technology companies. So, nandiyan yung Microsoft, Apple, Alphabet, or Google, Amazon, Alibaba, Cisco, Samsung. Hindi lang ito naka-invest sa technology companies. Meron din dyan mga communication services, consumer discretionary, etc. Okay. So, medyo diversified tong investment na to. Hindi tayo nag-i-invest sa isang stock lang na pag isang stock lang kasi medyo risky. Hindi lang din sa United States. Pero majority, United States yung company. Meron din tayo sa Taiwan, China, Netherlands, United Kingdom. So, talagang medyo global talaga. Kaya nga global feeder fund. Ito yung kauna-unahang resibo ni Jen. Nung bumili siya
siya ng With her permission to, So, ito ang unang-una niyang binili noong June 30, 2023. Bumili siya ng 4 na units worth 1,000 pesos. Ito naman, yung lahat ng mga transaction niya. All in all, meron siyang 26 transaction. Meron siyang buwan na 2 beses bumibili. Bakit daw niya ginagawa yun? Kasi nadidelay lang siya? every 2 weeks siya bumibili. Instead na once a month, every 2 weeks siya bumibili. So, sinisikap niya na makabili ng at least 2,000. May part dyan na 2,500, 2,200. Kung may sobrang konti, sinosobrahan niya. Yung average niya, monthly, since simula hanggang ngayon, is 1,900. So, almost 2,000 pesos per month. Ito na ngayon, ang performance. As of May 21, 2025, almost 2 years siya. Ang total na ininvest niya ay 45,400 na. So, ang nabili niya na ay 151 unit, 0.89. Ang average pala niya na presyo niya, since cost averaging tayo is 298. So, kung mapapansin natin, yung current price is 342. Ibig sabihin, madami siyang nabiling mas mura dahil ang current price niya ngayon is 342. So, ang total value from 45,400 naging 52,000. So, kumita siya ng 6,600 or 6,700. So, merong compound annual growth rate na 15.37. Last year, ang compound annual growth rate niya is 24. Ngayon, bumaba 15.37. Ganun talaga. Kasi habang tumatagal, nag-aano yan. Sa stabilize na konti, hindi masyadong zoom. So, magpa-fluctuate yan between 15 to 19. Pero ako, gagawin natin para medyo conservative, 15% lang ang gagawin natin, 15.37 ang gagawin natin projection sa susunod. Okay, tingnan projection natin. Sa susunod na? Titingnan natin. Kasi sabi ko kay Jen, ipoproject natin to pag nag-retire siya, magkano yung kanyang pera. Okay. So, palagay mo ba doon sa mga baguhan pa lang, yung 6,000 na yan, okay ba yan? Sa tingin ko, baka naliliitan sila eh. Kasi 6,000 eh. Pero maliit yan dahil nagsisimula pa lang. Tingnan natin kung maliit yan pag tinuloy-tuloy nyo yan. Okay? So sabi natin, si Jen ay currently may 52,000. Okay? Ito yan, 52,000. At ang kanyang compound annual growth rate for the past 2 years is 15.37. Okay? Meron pa siyang 18 years kasi 42 years old siya ngayon. So meron pa siyang 18 years na gagawin ito, no? At monthly mag-i-invest siya ng 2,200 na mag-i-increase ng gagawin niya 5% per year. Siya nagsabi niya? Kasi sabi ko sa kanya, kailangan taasan niya para ma-meet niya yung kanyang target. Ito ang lumabas. Potentially, pwede siya magkaroon ng 4 million at retirement. So sa tingin niyo ba malaki yan o maliit? Sa isang magsasaka, medyo malaki yan. Pero, ito ang problema. Bago natin sabihin yung problema, no? So ang total na ininvest niya is 794,000. Tapos, kumita ng 3.2. Ay, sa akin, so, okay, ibig sabihin, 700 lang ang ininvest niya, kumita ng 3.2. Ang potential na pera siya magiging 4 million. Yung problema natin, the amount will not be sufficient to support the cost of life. Pagdating niya doon sa 60. Kasi yung 4 million, medyo maliit lang iba na yan. Iba na yan in 18 more years. Since nagsimula siya ng medyo may edad na, hindi niya nagamit yung opportunity, yung bata pa siya, na i-compound yung kanyang investment. Pero okay lang yun. Okay lang yun. May 18 pa nga siya. Paano yung iba na gusto mag-invest na malapit na mag-retire? Alam mo kung bakit okay? Kasi hindi lang ito ang investment niya. Meron pa siyang MP2 at meron pa siyang SSS at meron pa siyang cooperative na ma-receive. May data ba tayo niya mga yan? Binigay niya sa akin yung mga figures na yan at kinumpute ko na mag-retire siya talaga na maginhawa, na walang problema. So yung ibig sabihin yung mga mag-invest ngayon sa halagang 2,000, believe. So, manalig na after 60, so ibig sabihin, may pera pa rin sila. Kung hindi niya ginawa to, magre-rely lang siya sa MP2 tsaka sa SSS na medyo maliit lang din. So since ginawa niya to, pag pinagsama niya yan, medyo malaki na yan. Okay. So since nakikita niya yung benefit ng pag-i-invest at nag-i-increase yung kanyang value ng pera, ay inaano niya na to sa kanyang anak. Pinapamana na niya, idea na yan. Ituturo niya. Okay? So ang usapan namin, i-convince niya yung anak niya na magsimula na rin mag-invest. Nagtatrabaho na ba yung anak ni Jen? May sarili ng pera yung anak ni Jen? Mayroon silang tindahan yata. Okay? Pero sabi niya, kayang-kaya ng 1,000 pesos per month. Okay. So, maski na 1,000 pesos, tingnan natin kung magkano ang potential na kitain ng 1,000 pesos. 20 years old pa lang siya. 20 years old pa lang. Meron pa siyang 40 years. So, sa tingin mo, 1,000 pesos na mag-i-increase ng 3% per year for another 40 years. Sa tingin mo, magkano? Baka mahihigitan pa nito ang 4 million ni Jen. Malamang mahihigitan niya.
pero ang tanong magkano? Ay, Sa tingin mo, magbigay ka ng ano? Allergic ako. Hula lang. Isang 20 years old na magsisimula ngayon at magre-retire after 40 years. Sa tingin mo, may sari-sari store. Baka 15 million. 15 million as 1.5. Okay, so tingnan natin, 15 million, okay? So ito yung table natin, ano? So sabi natin, 20 years old yung anak niya. Ang magre-retire siya at the age of 60. So meron siyang pang 40 years na mag-invest, mag-save at mag-invest. At mag-invest siya sa Atram Global Technology Feeder Fund. Katulad ng strategy ng nanay niya. So ilalagay lang natin sa 15.37% ang compound annual growth rate. So, tingnan natin kung magkano. So, kung mag-i-invest siya ng 1,000 monthly, na mag-i-increase ng 3%, magkano ang potential na? 43 million. 43 malapit million. na yung aking 15 lang yung sa'yo. Sabi ko 15. Hindi, 15. 15 lang ang sabi mo. 43 ito. More than double. So, yun ay kung 1,000. Kailangan balatuhan na siya tayo. Yan ay kung 1,000 lang ang iaano niya. Paano kung... Oo nga, paano kung 2,000 ang gawin kaya na lang niya? natin 1,500. Sige, mamaya na natin gawin natin na. Mamaya natin ipo-project kung halimbawang 1,500. Okay? So, anong ibig sabihin ng 43 million? Ang 43 million, pag nag-retire siya sa 60, ang pwedeng i-suportahan yan ay 145,000 pesos monthly kung siya ay 60 years old na. Igagawin natin, kukunin natin yung present value ng 145. Kasi itong 145 na cost of living per month pag 60 years old na siya. So kung ngayon siya magre-retire, yung 145, yan equivalent sa almost 50,000 pesos per month. Pwede na siyang parang nag-empleyado na siya. Oo, para na siyang medyo malaki na yan. Sa isang 20-year-old. sa isang nagtitinda lang ng sa sari-sari store o may maliit na negosyo, medyo malaki yan. Okay? Ngayon ang tanong, paano kung kaya niya mag-invest ng more than 1,000? Kung gagawin natin 1,500, yan ang 43 ay magiging 65 million. So anong kayang suportahan niya na lifestyle ngayon? So pwede siya magkaroon ng lifestyle na 73,000 na yan ang i-spend niya nang wala na siyang ginagawa. Oo, pero but in reality, hindi pa magsisimula pa lang siya. Okay. So kumbaga, hindi pa yan realized. Hindi yan realized. Ito ngayon ang ito ngayon yung mga balakid para hindi ito makamit. Yun ang problema. Kasi ito ay lahat of theory. Theoretical lang to. Lahat to ay mathematics, computation lang to. Potential na hindi ito mangyari. Potential na mangyari, potential na hindi mangyari. Ngayon, ano ang mga balakid para hindi ito mangyari? Number 1, kung wala kang disiplina sa pag-i-invest. So, ibig sabihin, hindi ka consistent. Ay, kinapos ako, or bumili kasi ako ng ganito, walang natira, hindi natutuloy. At siguro malaki na yung gap. Siguro mga isang buwan at kalahating taon na, hindi pa nagde-deposit. So, kung hindi kayo consistent, isa yan sa balakid. Ano pa? Gagalawin ng investment pag nakita na, medyo malaki na. Baka ma-tempt ngayon. Bibili ako ng cellphone. Bibili ako ng kotse. Okay, may milyonaryo na ako eh. Kung yan ay gagalawin nyo at hindi nyo hahayaang lumago hanggang 60 years old, malamang hindi yan makakamit. So, kasi pag alam tayo may pera, sabi natin, meron pala akong pera, so pwede kong gastusin. So, halimbawa, meron ding emergency fund. Emergency na nangyari. Nagkasakit yung anak or na yung kanyang kotse, nabangga, kailangan ng repair. Pwede ding mangyari. Hugutin ngayon yung investment na yan. Ngayon, paano natin yan ay maiwasan? Okay? Mahalaga, lagi natin sinasabi, meron dapat silang emergency fund. Okay? At least 6 months to 1 year. So, ibig sabihin, nare-recommend mo, bago umpisahan ng anak ni Janito, mag-ipon muna siya ng worth emergency fund 6 months. Kung pwede niyang pagsabayin. Okay? Habang nag-iipon siya for investment, nag-iipon na rin for emergency fund. Okay. Emergency fund. So, kailangan din maganda kung meron silang insurance. Dahil pag nagkasakit at walang mahugutan, baka yun ang hindi problema. pa nga tayo nagre-recommend ng mga simpleng insurance eh. That's why lagi natin sinasabi, talk to your financial advisor. Kasi yan usually yung mga nag-aalok ng insurance na akma sa iyong kakayanang magbayad at saka sa iyong lifestyle. Okay, so summary and conclusion. Okay. So, maski na ordinaryong tao,
ordinaryong Pilipino, pwede tayong magretiro na maginhawa. Mas maagang makapagsimula mag-invest, mas maliit ang kailangan nating i-invest, hindi malaki. Unlike yung kagaya ni Jen, since medyo matanda na siya, para makakuha ng mas malaking retirement fund, dapat lakihin niya yung 2,000. At saka may nagtatanong din sa atin ng mga may edad na, mas matanda pa sa atin, kung may pag-asa pa sila. Yun ay kailangan nating i-assess. Kailangan i-assess natin kung anong current situation nila, yung financial situation, may mga utang ba, meron ba silang insurance. So, pero yung assessment na yan ay katulad nga na sinasabi natin, pag deep dive na yan, ibang usapan na yan, assessment nila. Financial planning na Financial planning na yan. Mas malaki din ang potential na maging retirement fund nyo kung magsisimula kayo ng maaga. Okay? Do you think our children will have a chance? Definitely. Kasi nagsimula sila ng maaga eh. Mas 14 years old, nagsimula na sila mag-save at mag-invest. Okay? Para ito makamit, kailangan ng disiplina at kailangan meron din tayong emergency fund at kailangan din meron tayong insurance. Kahit na yung insurance, Simple basic muna, tapos saka na kayo mag-upgrade. Okay, so that's it. Kaya nga tayo, yung mga fur baby nga natin, may insurance din sila eh. Tsaka na mag-upgrade. At least may basic. Okay? So sana po ay meron na naman kayong natutunan today. Kung medyo nabibilisan kayo sa aming discussion, balik-balikan nyo na lang yung video. Isipin nyo si Jen ay isang magsasaka, kayang mag-invest. Kung kayo ay medyo stable. Mas stable yung trabaho nyo, steady ang income. At kayo ay 20 years old pa lang. Yung 20 years old na to, kailangan fresh graduate pa nga yung 20 years old. 20, 21 years kailangan ito ay monthly, hindi yearly ang contribution, hindi yung 12,000 per year. Kailangan to 1,000 per year. Kasi nga gusto natin mag-compound. Okay, so that's it. So, yun na lang muna. Doon po sa mga interested na magtanong tungkol sa aming mentoring program and of course yung aming financial planning, just email us at retornario@gmail.com. Doon naman sa may mga questions about yung content sa video, minsan po makikita nyo na yung sagot sa previous video eh. Kung specific sa circumstances nyo ay consultation na po yun. So, kailangan medyo yung bang mga tanong laser focus, hindi yung here, there. Mahirap po kasing magbigay ng tamang opinion or advice para dyan. Ay, thank you nga pala sa bagong nating mga subscriber. Hindi ko na ma-mention yung mga pangalan, pero ang sabi ng isa, talagang sinisimulan niya dun sa episode 1. Iniisa-isa niya. Very good. Mag-binge watching na lang kayo kasi talagang ginagawa namin in such a way na yung content hindi lang puro theory, minsan may practical para may connection dun sa theory. Naghahabol siya sa ating mga episode. Okay, very good. Very good. And dun sa mga bago natin na subscribers member ng community, please kung pwedeng paki-share naman ang aming mga video sa mga kakilala nyo, kamag-anak nyo na magbe-benefit. Yun lang naman ang aming hinihiling. Okay? So yun na lang muna, Papa. Okay. Thank you very much for listening to us. Ito po si Mimi Jarvis na nagsasabing sama-sama po tayo maging Retornario. Hanggang sa next episode po. Bye! Bye!